Happy Thursday everyone! Welcome back to my channel. Medyo sad lang ka ngayon. Yeah, hindi siya happy Thursday today guys because earlier this morning my best friend, hindi siya one of my best friends kasi isa lang talaga yung naging best friend ko guys in my entire BPO world. Si Alit Sheila Carranza. She passed away na talaga guys this morning, October 5 at around mga siguro 8 o'clock siya namatay kasi na-discover siya mga around 10 na nung dumating na yung anak niya from school. So it was really a sad moment for me guys. In fact ngayon ang mugtong-mugto pa yung mata ko guys kasi every now and then pag naaalala ko kasi yung mga moments namin ni Alit dati guys, yung mga moments na mga gigs nila, yung mga moments namin sa Teletech dati na lumalabas kami bigla-bigla lang kasi mangungutang kami doon sa lending na kakilala niya kasi nga wala na akong pera, wala na rin siyang pera, yung mga ganong moments. Tapos kakain kami sa Jollibee, tapos may mga moments din guys na punta kami sa karinderya. Yan, hindi ko yan makakalimutan guys kasi Alit is one of the friends na tumulong talaga sa akin, hindi lang sa akin, sa anak ko rin, si kuya, during those time na kailangan din niyang mag-loan dati sa motor niya, although thank God ang tagal na yung fully paid na yung motor niya. So to the family of the late Alit Sheila Carranza, our deepest condolences. And sabi daw guys is yung wala kasi siyang interment na mangyayari guys kasi ayaw ni Alit. Dati pa yun talaga, sinabihan niya ako na besh, pag ako mamatay gusto ko talaga i-cremate ka agad kasi gusto ko yung mga ashes ko is andun lang sa bahay namin. So yun, so finalo naman ng mga siblings niya and it's so timely na dito sa St. Peter i-hold yung cremation niya. So wala siyang magiging public viewing while nagki-cremate sila kay Alit, pero merong service na gagawin ang St. Peter sa kanya. As to when, hindi ko pa alam guys, but the family is going to update me naman daw. Ang gagandahan kasi malapit lang sa amin dito yung St. Peter Talisay branch nila. Akala ko kasi sa Imos, pero at least doon mas better. Aladal mo ito kadaog kuan. Ato na lang plastic. Let's not have it. One tray lang naman. So, we're going out ni Daddy guys. Kaya kami magkasama. Kasi pupunta kami dun sa merchandise. Kasi naubusan kami ng... Ano naubusan natin? Gold tea Gold tea. Smile pa rin ako guys. Kahit na I'm so sad today. Wala tuloy ang buhay. Bibili kami ng itlog. Kasi naubusan na naman kami ng itlog guys. Tapos, after namin doon is magpapagupit daw to siya. Magpagupit ka? Pagupit at saka ahit. Magpa-ahit siya ng kanyang bigote kasi baygon. Ako guys, medyo gutom ako. Baka kumain ako dyan ng mga kwek-kwek kung ano man. Kung ano man yung madaanan namin. So anyway. May fishbowl dun. May fishball yan, kain ako that day. So kakatapos na talaga ng shift ko guys, as in a couple of minutes ago, and then nagtimpla pa talaga ako ng kape, pero since umalis pala kami, so yun, half lang yung nainom ko guys. And then after namin doon, uwi kami kaagad kasi manonood pa kaming dalawa ng Abot Kamay. So big realization ko talaga guys, no, na dito sa pagkamatay ng best friend ko, na life is really too short, people. Yung mga problema natin, lahat yan mawawala kapag wala na tayo sa mundo. Pero habang meron pang buhay guys, let's enjoy life. Yan na lang talaga yung ko. Kahit ako may sakit ako, medyo parati na akong dizzy guys. So it's so timely na may annual physical exam check up kami ng company. Mag-aas na talaga ako doon kung ano yung magiging maintenance ko na talaga sa diabetes ko. Kasi ang major reason talaga bakit namatay si Alit is the complications ng kanyang diabetes. Masyado kasing
na ano yung major organs niya, especially heart and kidney. Pag yun talaga yung nasira sa complications, mahirapan ka na talaga niyang mag-survive. So yun, ano pa ba? It's so timely din guys kasi na-move yung ano namin, yung appointment namin sa isang kliyente namin ni Papay na mag-viewing din. Hopefully, kung makukuha, kung magustuhan nila, bibili sila dito ng property sa Bayswater. Na-move siya tomorrow evening. So buti na lang kasi ngayon nga, kung matutuloy kami sa St. Peter ngayong gabi, dadaanan ko talaga doon. Dadaan talaga kami doon para makita man lang. Yeah, makita man lang for the last time yung hindi pa siya cremated, yung body ni Alit. Ang init, uy! Grabe yung init sa labas, oh! And suot ko pala guys itong t-shirt from TDCX nung nag-celebrate kami ng 1 year ng aming client. So hindi pa ako naliligo guys. Maliligo pa lang ako mamaya. Tapos si Daddy, hindi pa rin ito naliligo, no? Naligo ka na kagabi? So, hindi pa. So, si Kuya, andyan na, dito na kami sa Yule. Ayan, Yule merchandise. Ayan, Yule merchandise, guys. Napuntahan na namin to dati nung birthday ni Kuya. Nag-grocery kami dito ng konti. Pero dito ngayon, itlog lang yung bibili namin. Kasi mas ano lang siya, mas malapit lang siya sa amin. Yun. So, mabiyaw ulit. Siyempre. So, tapos na kaming bumili guys. Hindi lang ako nag-vlog doon kasi ang init. So, tapos na kaming bumili ng egg. Ayan. Ayan yung egg. Tapos, eto, biscuit. Peanut cookies. Peanut cookies. And, ewan ko kung bahog-bahog pala to guys. Bahog-bahog bilat. Ay, bahog-bahog bilat. So, off we go. Guys, kaya gutom ako guys. Kasi akala ko may lunch pa. Inubos ng mga giants ko yung niluto ni Daddy na nilagang bukog. Buto. Buto ng baboy. Yeah. Ayan yung ulam kasi namin kaninang umaga. Ang sarap. Kinain ko talaga yung mga mais. Kasi favorite ko talaga yung nilagang mais guys. Hiwa, no? Kamay na lang kayo. Dati-dati ang lalaki ng mga hiwa nito. Pero ngayon, 12 pesos na lang naman to. Pero, mas, ano na to, better. Mura pa rin. Diba? At least, nawala yung gutom ko. Thank you, Lord. Kaya we always have to be grateful and be thankful to God. May makakain pa. Oo, makakain pa. Kung may sakit man tayo, laban lang tayo guys na maging okay tayo. Pero wag nating hayaan na lumala. Saka pa lang tayo gumawa ng hakbang. Iwas tayo sa mga pagkain na bawal sa atin. Too much fats. Too much sweet. Yan. Too much sugar. Yung kinakain namin, may sugar to. Wala tayong choice. Yun lang na namin. And then we will try the peanut cookies din. Pag wala akong ligo guys, alam nyo na yan, magka-cup talaga ako. Eh, bagay naman sa akin yung may cup, di ba? Para lang akong teenager. Charot! Di ba, Dad? So, asa na to, Dad? Ewan ko. Klaro magpatupi magkaka. Asa man dapit. Yan, nasa barbiro. Ay, mag-adto sa kasimbahan. Ay, oo. Mag-light candle kami para sa bukas at sa pagkamatay ni Alit. Daan muna kami ng simbahan. Magsisindi kami ng kandila for the success tomorrow. Sana nga maging successful. Sana lang talaga. Kasi pag nakuha namin yung deal na yun guys,
Diba talaga kami. Buyag. Sana lang. Kasi wala pa eh. Until hindi magbabayad guys, diba? Hindi natin masasabi na yun na talaga. Diba Dan? Until walang bayad. Yun ko kung magkano lang. Diba? Until hindi magbabayad yung kliyente, hindi pa talaga natin masasabi na success. Dapat success. So let's be positive na lang. Kaya nga kahit na may shift pa ako sa Saturday, ay kailangan ko talaga umalis sa Friday para samahan kasi kliyente ko yun eh. Agent ko actually yun guys, na nakapangasawa siya ng Japanese. Yeah, and then hi Queenie, hi Shinji. And then nagpaplano na talaga kasi yung asawa niya guys na bumili na ng property dito kasi ang tagal na nilang nagsasama. Ay hindi, mag-asawa na pala sila. Ang tagal na nilang nagre-rent. 7.5 a month. Hindi pa kasali doon yung mga kuryente and all, pero wala talaga sila makukuha sa property na yun. Kahit ganong tagal, ganong loyal man nila. And to think may pinagawa na sila dun sa bahay na yun. Sayang no, hindi mo makukuha. So they decided, the husband decided na to look for a place na parang magiging kanila na. Yeah, so they gave us a budget, kung ano lang yung budget na ganito, ganyan. So I tapped the services of my daughter-in-law, Papay. Kasi mas ano talaga si Papay doon eh, mas hiyang siya kasi andun siya sa field na yon. Hindi pa kasi ako pumapasok sa grupo nila guys, so kasi busy pa talaga ako. So kung meron man ako mga kliyente, kinire-refer ko na lang talaga kay Yapap. So yun nga, may nakita kami doon sa Bayswater na mura lang talaga yung ano niya kasi nagmamadali na rin yung kliyente, yung seller na bumalik sa Ormoc kasi yun yung request ng mama niya. Kaya ibibenta na lang nila yung bahay nila. They stay there since 2019 pa daw. So hindi pa masyadong luma kasi 4 years pa lang kung iisipin. Tapos naka-bank financing siya guys. So kung bank take out kasi, so doon ka talaga mag-assume. Kung mag-assume ka ng presyo, yung remaining amount yung babayaran mo. And Bayswater subdivisions are not that bad. They're mid lang. Hindi siya high standard talaga. Hindi siya like high, yung pinakataas talaga na standard na quality ng ano ba tawag doon? Subdivisions. Pero nasa mid part daw siya, sabi ni Papay. So pag sinabing mid, hindi ganoon kabarat. Maganda talaga yung quality. And we went there naman, dumaan din kami doon. Nung minsan kasing nag-arkila ng sasakyan si Ninia. So nakita ko talaga yung place guys, maganda talaga yung pagkakagawa ng kanilang mga properties, ng kanilang mga bahay doon. So hindi talaga masyadong commercial. So yun, saan na ba kami? Dadaan pala kami ng simbahan. So simbahan kami. Hindi ako sanay guys na early ako mag-out. Usually kasi 3:30, 4:30. Tapos sa last ko talaga team, talaga ako closer. Hanggang 9:15 ako or 8 plus. Pero ngayon ang aga-aga. Kasi ang aga din kasing ng shift ko, 5:30 gising na ako guys. So yun, malapit na kami sa church. And I'll see you there. So we're here na guys. Ang daming mga estudyante dito nagpa-practice ng sayaw. Ang daming tao, ang daming estudyante dito sa Talisay Santa Teresita na church. So doon kami, ayan, doon kami magsisindi ng ilaw ni Daddy guys. Muna kami ng candles for the family and pati na rin sa kay kaluluwa ni Alit. So 5 yung kinuha ko para even numbers. Odd numbers. May estudyante dito.
So, daan na kami guys doon. Iyak na naman ako guys. Ay, ako. Talaga tayo. Si Alit. Si Alit. Balik namin sa sasakyan guys. And pagupit lagi daw ni siya. Abot aso pagupit. Pero wala pa kasi kaming ulam. Ay, mag-alas 3 na. Alas 4 na pala. Wala akong suot na relo. Kasi nasa bahay lang naman. Ay, nako. Ako dun sa ano guys. Nagsindi ako ng kandila. I prayed for the soul. And then, sinali ko na rin lang din yung lahat ng mga relatives namin ni Daddy na namatay na rin. Si Papa. O si Auntie Minerva pala. Nakalimutan ko. Si Auntie Minerva. Yan lahat. So, off we go. So guys, uwi na lang daw kami ni Daddy because hindi pa kasi siya nakapagluto. So, tsaka na lang siya magpapagupit. Ayaw din kasi niya dun sa mga barber shops dito kasi hindi maganda yung quality ng kanilang serbisyo. Uwi na kami guys, tapos na kami dun sa aming mission na sindi ng sindi ng kandila. Ano ba naman ako eh. So, umalis na yata si Butchoy, no? Umalis na si Butchoy, guys. Nandun na siya sa work niya. Kami na lang. Sina Kuya, siguro hindi yan magdi-dinner sa bahay. Ewan ko lang. Kasi RD niya today, so gugora na naman yung dalawang, si Papa at saka si Kuya. So kami na lang din yung maiiwan. Pero again nga, kung dumating na yung katawan ni Alit dito sa St. Peter, kung gising pa ako I might go there. Otherwise, tomorrow na lang siguro talaga. Wala din kasing public viewing ang wala sila yung public viewing sa ilang cremation. Unlike ato ka-uncle na public, wala ito yung public viewing sa day. Pero mag-service good sila. I think one day lang. So yun lang talaga guys, yung vlog ko for today. Hindi na ako mag-vlog siguro sa bahay pagdating, or sige, dun ko na lang i-close ang vlog ko for today, people. Meron kami nakita na for sale na ganito din guys, buy me. Ang ganda ng exterior niya. Like talaga chrome and all, pero hindi wala silang aircon. Hindi nag-aircon. Ewan ko kung either they just did not use the aircon or sira talaga yung aircon. Kasi kung sira yung aircon guys, wala. Ang hirap. Init kaya ng minivan, oy. Para lang baya tong multi-cab guys. Tapos walang aircon, mahirapan ka. Okay, so mamaya na lang ulit guys pagdating namin sa bahay. And so we're home. We're home na guys. Kami lang dalawang Daddy dito. So manonood na kami guys ng Abot Kamay, yung favorite namin na show sa GMA7. And then si Daddy is, ano bang ipiprepare ni Daddy today? Dami kasi namin nabili na mga vegetables guys. Wala kaming nabili na karne but except for chicken and fish. So yan yung laman ng aming fridge. Kasi nga we're trying to minimize eating pork. Ha? Karon siguro nag-arrange to nila. So I'll see you guys again on our next vlog. Please like, please subscribe to my channel Simply Tours, Daddy. And maraming salamat sa lahat ng mga supporters namin, sina Ambre, April, Gwendy, Busha family, and sina Miranda family, sina Earl and
I'll see you guys again. Ingat kayo parati guys dahil ang mga kabit yan, ay nasa tabi-tabi lang. Babush!